Kabanata 1541. Ano, sinasabi mo bang dumating na si Gerald sa Rune Realm? Tinanong ang naguguluhan na si Yeshua habang nagsisimulang manginig sa buong lugar. Tama iyan. Ang kanyang lakas ay walang alam na hangganan. Alam mo, bahagya nitong kinuha si Gerald ng isang solong hit upang masira ang Bernard sa mga piraso. Ano ang isang kaayla hilakbot na paraan upang mamatay? Anuman, ang kasalukuyang napakalakas ni Gerald na marahil ay hindi na siya natatakot sa alinman sa mga hamon na kakaharapin niya. Sagot ng pangatlong pinuno ng koponan habang nanginginig sa takot. Panipi tuldok, upang isipin na ang isang makapangyarihang tao ay nasa Weston. Dahil ito ay dumating sa ito, sa tingin ko ay mas may pagganyak ngayon. Pagkatapos ng lahat, magiging isang karangalan kung siya ay pumayag na sumasang-ayon upang maging aming pangunahing coach. Idineklarang Yeshua sa isang komposisyon na ngayon ng tono. Hindi na kinukuha ni Yeshua sa puso ang pagkamatay ni Bernard. Pagkatapos ng lahat, wala sa mundo ang mas mahalaga kaysa sa katotohanang may isang tao na talagang nakapagpasok sa Rune Realm. Tulad ng iniisip niya, ang sulok ng mga mata ni Yeshua ay nakasulyap kay Gerald, na may dalawang kamay sa kanyang bulsa, na dahan-daw ang lumalabas sa karamihan. Sa pamamagitan nito, mabilis na lumapit si Yeshua sa kanya, yumuko ng bahagya bago sinabi niya, "Pinagtagumpayan ko kayo ng masyadong masalimuot kanina, G. Crawford. Patawarin mo ako. Walang alalahanin, G. Locke. Hindi ko ito personal na kinuha." Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Sa totoo lang, maliit na pagsisisi ang naramdaman ni Gerald sa pagpatay kay Bernard at sa kanyang pamangkin. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila kumilos ng walang kabuluhan. "Salamat, G. Crawford. Sa pagsasalita tungkol dito, narinig kong sinabi ni Hubert na nais mong hiramin ang aming Soul Arch Compass. Sabihin sa katotohanan, hindi namin normal na isiwalat ito sa iba maliban kung unang natanggap namin ang mga order na gawin ito mula sa mas mataas na mga awtoridad. Pagkatapos ng lahat, ang compass ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Dragon Squad. Gayunpaman, dahil ikaw ay isang pambihirang tao, tiyak na papayagan ka naming gamitin ito." Labis na magalang na sinabi ni Yeshua. Kung si G. Crawford ay tunay na isang tao na nakapagpasok sa Rune Realm, pagkatapos ay walang alinlangan na siya ay isang bihirang specimen sa mundong ito. Kung dapat na pamilyar sa kanya ni G. Locke, tiyak na magtatapos ito ng lubos na pagpapalakas ng parehong lakas ng Dragon Squad pati na rin ang pang-internasyonal na pangalan nito. Sa pag-iisip na iyon, ang nakaranas at matalino na Yeshua ay tiyak na walang problema sa anuman sa mga ito. Alam na alam ko, gayunpaman, ang Soul Arch Compass ay pantay din ang kahalagahan sa amin, na ang dahilan kung bakit ako lumipat sa una. Sagot ni Gerald. Kasunod nito, pinayagan ni Gerald si Master Ghost na sundin ang mga tauhan ni Yeshua sa kanilang base upang magamit ang Soul Arch Compass. Hindi nagtagal bago malaman ng Master Ghost ang tungkol sa ilang mga misteryo pati na rin ang lokasyon ng Yearning Island. Sa oras na iyon, biglang nagsimulang umubo si Yeshua, kalaunan ay nagsuka pa ng dugo. Kahit na ganoon, si Yeshua ay mukhang sanay na sa ganito, at simpleng umiling na may isang mapait na ngiti bago ipaliwanag, "Paumanhin, G. Crawford. Nakakahiya naman na nakita mo iyon. Bunga lang ito ng isang dating sakit ko. Panipi, sa nakikita ko, sinasanay mo ang iyong mga kasanayan sa martial arts sa paraang hindi umaayon sa kung paano regular na binibigkas ang mga martial arts. Bukod sana, maaari ko ring maunawaan na sinasanay mo ang iyong mga kasanayang panloob sa loob ng 50 taon. Sa pag-iisip na iyon, hindi nakapagtataka kung bakit ka naghihirap mula sa panloob na mga pinsala," sagot ni Gerald na may mahinang ngiti. Nang marinig ang pagbawas ni Gerald, ang gulat na si Yeshua ay hindi mapigil ang mapalaki ang kanyang mga mata habang sinabi niya, "Kailangan kong sabihin, talagang ikaw ay isang pambihirang tao, Ginoo. Tulad ng sinabi mo, sinanay ko ang hanay ng mga kasanayang panloob mula pa nang ako ay 12, na ginagawang mahigit 50 taon mula nang magsimula ako sa aking pagsasanay. Nako, kahit matagal na ang pagsasanay, nahahanap ko ang aking sarili na hindi makamit ang pagpasok sa Silver Realm. Anuman, ang aking mga ninuno ay ang lumikha ng hanay ng mga kasanayan sa martial arts na ito, at naipasa sa lahat ng kasunod na henerasyon ng pamilya Locke.
Kahit na, nagtataka ako kung bakit mo sinabi na ang mga kasanayang martial arts na ito ay hindi umaayon sa kung paano regular na nahan ang mga martial arts. Si Yesha ay matapat na nagulat sa pag-angkin ni Gerald dahil siya ay lubos na nagtitiwala sa mga kasanayan sa martial arts ng kanyang pamilya mula pat simula. Aba, hindi talaga. Sa nasabing iyon, nais kong panandali ang manatili sa loob ng Dragon Squad upang turuan ka ng isang porma sayon, kahit na alam na magtatagal ito. Bilang kapalit, kung hindi ito masyadong maginhawa, nais kong ipakita mo sa akin ang higit pa sa mga kasanayang panloob ng iyong pamilya at mga diskarte sa pagsasanay sa pag-iisip para sa mga layunin ng pagmamasid. Kung gagawin mo ito, tutulong din ako na pagalingin ang iyong mga pinsala. Paano ka lang, Gerald? Oh, gusto kong pahalagahan iyon, G. Crawford. Panipi. Kasunod sa kasunduan ni Yeshua, madaling gumaling ni Gerald ang lahat ng kanyang dating sugat, at nagulat na naman ito kay Yeshua. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang si G. Crawford ay nagpakita ng mga pambihirang kasanayan sa medikal, ngunit ang kanyang mahusay na mastering sa panloob na mga kasanayan ay hindi maihahambing sa kung ano ang maaaring asahan ng mga ordinaryong tao na makamit. Ano pa, itinuro pa ni Gerald na 15 mga pagkakamali sa mga diskarte sa pagsasanay ng kanyang pamilya. Naturally, pagkatapos gampanan ang mga ito sa paraang iminungkahi ni Gerald, ang mga resulta ay walang himala. Dahil dito, iginalang ngayon ni Yeshua si Gerald ng labis. Kabanata 1542, Ginoo, Crawford, ang katotohanan na nagawa mo ring ipasok ang Rune Realm na kaharian sa iyong edad ay napakahanga. Sa nasabing iyon, inaasahan kong masasabi mo sa akin kung anong ranggo ang kasalukuyan kang nasa loob ng nasasakupan na iyon. Tanong ni Yeshua, ang sasabihin sa katotohanan, hindi rin ako sigurado tungkol doon. Gayunpaman, naaalala ko ang isa sa aking mga nasasakupang nagsasabi sa akin na kailangan ko ng Cilium ng Ringmaster of Obliteration upang suriin ang aking ranggo, sagot ni Gerald. Ang Dragon Squad ay laging may Cilium sa atin. Kung nagtataka ka kung paano ito ginagamit upang matukoy ang ranggo ng isa, mahalagang nakikita nito ang mga nilalaman ng mahahalagang chi ng isang tao. Sa impormasyong iyon, matutukoy ng isa kung ano talaga ang ranggo. Sa nasabing iyon, bakit hindi mo subukan, G. Crawford? Tinanong si Yeshua na halos tila labis na masidi sa kasiya siyang Gerald sa kabila ng pagtupad sa lahat ng mga hiniling ni Gerald. Kasunod sa pag-aproba ni Gerald, pagkatapos ay lumakad si Yeshua sa isang aparador ng libro. Sa kanyang tanggapan, bago ay flip ang isang nakatagong switch sa likuran nito. Pagkalipas ng isang segundo, isang mekanismo ang maririnig na clinking, habang ang librong-libro ay dahan-daang bumukas, na inilalantad ang isang sinaunang, at sa halip ay may hitsura, Cilium. Mangyaring, ay patong dito ang pareho mong mga kamay, G. Crawford. Kasunod nito, nais kong idirekta ang iyong mahahalagang chi sa bato. Sa tapos na iyon, malalaman namin kung anong tukoy na ranggo ang kasalukuyang narating mo. Ipinaliwanag si Yeshua na matapat na sabik na malaman din ito. Napakahusay, sagot ni Gerald na kasing sabik na malaman sa wakas kung gaano siya katindi. Matapos gawin ang itinuro sa kanya, ang mga kapansin-pansin na pagbabago ay maaaring makita sa Cilium. Hindi nagtagal, ang mga resulta ay nagsiwalat. Panipi tuldok. Ikaw, naipasok mo na ang third rank na Rune Realm. Bulalas ni Yeshua na ang bibig ay agape na ngayon sa sobrang pagkabigla. Sa pamamagitan ng Diyos, 20s pa lang siya, no? Isang himala, napaisip si Yeshua sa sarili. Sa totoo lang, nag-aalangan si Yeshua nang sinabi sa kanya ng pinuno ng third team na nagawa ni Gerald na umakyat sa Rune Realm. Gayunpaman, ngayon, wala siyang alinlangan tungkol dito. Hindi nakakagulat na si Gerald ay halos hindi nagkakaproblema sa pagpatay sa mga masters. Mula sa alam ni Yeshua, maraming mga Endmaster na nasa siyam na ranggo ang nahirapan na magpatuloy na lampas sa ranggo na iyon, kahit na pagkatapos ng pagsasanay sa kanilang buong buhay. Sa madaling salita, ang pagpasok sa Rune Realm ay mga liga na lampas sa kung ano ang maaasahan na makamit ng isang ikasyam na ranggo na master. Patuloy kong naririnig ang mga tao na pinag-uusapan ang tungkol sa Rune Realm, gaano karami ang iyong nalalaman tungkol dito, Team Leader Locke? Tanong ni Gerald. Kaya, sa narinig ko, ang nag-iisa lamang na nakapasok sa kaharian na iyon ay ang mga taong nabuhay ng higit sa 1,000 taon. Ano pa, kakaunti lamang ang nakapagpasok sa Rune Realm,
at kabilang ka na sa mga taong iyon, G. Crawford. Sumagot si Yeshua, na puno ng higit pang paghanga kaysa dati. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Gerald nang malalim ang iniisip niya. Kung ang sinasabi ni Yeshua ay totoo, kung gayon ibig sabihin nito na si Finlay, ang kanyang Panginoon, at ang kanyang lolo ay pumasok na sa Rune Realm. Kung tunay na iyon ang kaso, marami itong ipapaliwanag. Pagkatapos ng lahat, habang alam na ni Gerald na si Finlay ay may nakasisindak na lakas, na hindi man lang masukat ni Gerald sa oras na iyon, napagtanto niya ngayon na hindi niya pinagdudahan ang tunay na lakas ng kanyang lolo noong sila pa rin. Ang pagiging may tago ang kanyang totoong lakas ng perpekto ay patunay na ang kanyang lolo ay marahil ay nasa parehong liga tulad ni Finlay. Ano pa, ang kanyang lolo ay nagawang tanggalin ang higanteng anaconda ng may madali. Sa pag-iisip na iyon, sigurado na ngayon si Gerald na ang kanyang lolo ay kailangang pumasok sa Rune Realm upang may sigawa ang gawaing iyon. Alam ni Gerald kung gaano katindi ang kanyang lakas sa loob ng kaunting oras ngayon, kahit na ang kanyang tanging paraan ng pagsukat nito ay sa pamamagitan ng katotohanan ang mga Panginoon na nakilala niya ay lahat sa kanya ay mga ants. Habang alam niya ngayon na siya ay pumasok sa third rank ng Rune Realm, maingat siyang paalalahanan ang kanyang sarili na marahil ay wala siyang malapit sa pagiging pinakamalakas sa buong mundo. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya alam kung gaano kalakas sina Finlay, Daryl, at ang King of Judgment Portal. Sa pag-iisip na iyon, natitiyak niya na ang Rune Realm ay hindi ang pinakamataas na punto ng pagsasanay. Mabilis na 7 araw mamaya, sa wakas ay lumabas si Master Ghost sa lihim na silid, na tila natagpuan ang isang pangunahing tuklas. Kabanata 1543, sa nagdaang ilang araw, naging abala ang Master Ghost sa paggamit ng kanyang 9 Dragons Calculation Technique. Kasama ang Soul Arch Compass, upang makuha ang pinakatumpak na impormasyong posible. Sa buong panahon niya gamit ang kumpas, totoo namang naramdaman ng Master Ghost na siya ang pangunahing tauhan sa ilang nobelang martial arts. Pagkatapos ng lahat, nakakuha siya ng akses sa impormasyon tungkol sa mga kakaibang insidente, na naitala ng detalyado sa loob ng Soul Arch Compass, na naganap sa mga nakaraang taon. Halimbawa, nalaman ng Master Ghost na ang Dragon Squad ay umiiral ng mahigit sa 10,000 taon, kahit na natural na hindi nito pinangalanan ang pangalan na kasalukuyang binabalik sa kanila. Kahit na, ang mahalagang bagay ay nagmula pa rin sa parehong linya ng dugo. Nalaman niya na ang Dragon Squad noon ay kadalasang gumagawa din ng mga pakikipag-ugnay sa ilalim ng lupa. Alinmang paraan, sa pag-iisip na iyon, nakumpirma niya ng tumpak ang mga pagbabasa na ginawa niya sa pamamagitan ng pamamaraan ng siyam na dragons na pagkalkula sa pamamagitan ng pagsuri sa katumpakan ng kasaysayan ng detalye sa naitala na impormasyon sa loob ng compass. Matapos ang mahabang linggo, hindi lamang natutunan ng Master Ghost ang kinalalagyan ng Yearning Island, ngunit nagawa rin niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa master ng islang iyon, ang taong nagsimula ng buong isyu tungkol sa pinagmulan ng pamilya Crawford. Nang marinig iyon, sinabi ni Gerald na, "Alam mo, narinig kong binanggit ni Lady Gunter noon na ang Crawfords ay dating isang napakalakas na pamilya pagdating sa pagsasanay. Gayunpaman, dahil sa isang tiyak na insidente, natapos ang pamilya na makakuha ng wasak sa isang solong gabi. Gayunpaman, Lolo, Panipi, sandaling nag-aalangan na ipagpatuloy, umiling si Gerald bago idinagdag. Sa sinabi ni Lady Gunter, si Lolo ang nag-iisa na nakagawa nitong buhay na buhay, sumunod doon, tinangka niyang maghiganti sa mga Gunter sa pamamagitan ng pagnanakaw ng isang magic artifact mula sa kanila. Sa kasamaang palad, sa huli ay nabigo ang kanyang plano. Upang maiwasang mahuli, nagsimula siyang manirahan sa isla ng Yearning. Maliwanag na mayroon siyang pangunahing lihim sa kanya noon din. Anuman, ito ay noong itinatag niya ang iba pang pamilya Crawford. Maya-maya pa, magpapatuloy siya upang likhain ang mga Crawford na aking nakatira. Iyon ba ang buong kwento? Panipi, bilang tugon, umiling lang si Master Ghost bago sabihin, sasabihin lang natin na ang sinabi mo lang sa akin ay isang pinasimple na bersyon ng buong kwento. Mayroong maraming iba pang mga mahalagang impormasyon na iyong na-skimmed na karaang. Mula sa natutunan ko mula sa Soul Arch Compass, ang iyong lolo. Tila malayo siya sa karaniwan, upang masabi lang. Pagkatapos ng lahat, tila may mahusay siyang koneksyon sa isang matandang alamat na naruroon sa Yearning Island para sa pinakamahabang oras. Panipi, isang alamat,
Tanong ni Gerald, medyo natigilan. Sa totoo lang, kita mo, ang isla ng Yernang ay matatagpuan sa isang mahiwagang lugar sa loob ng karagatan ng Yanam. Mula sa aking natipon, lumitaw ang isang alamat doon mga 10,000 taon na ang nakakalipas, at ito ang alamat ng isang devil na nagkatawang tao. Sumagot si Master Ghost habang binabago ang kanyang tingin sa pagitan ng nagtataka ngayon na si Gerald at Yeshua. Kasunod nito, pagkatapos ay nagpatuloy siya, habang maraming mangingisda ang tila ng isda sa paligid ng lugar na iyon bago iyon, nagsimulang maganap ang mga kakaibang insidente mga 10,000 taon na ang nakalilipas. Maliwanag, ang malalaking grupo ng mga mangingisda ay mistulang nagsimula ng misteryosong nawawala. Sa oras na iyon, ang ilang mga haka-haka na ang mga nawawalang mangingisda ay simpleng nawala ang kanilang mga paraan habang nasa labas ng dagat. Gayunpaman, sila ay mga kalalakihan ng dagat. Walang paraan na ganoon ang kaso. Panipi, sa pag-iisip na iyon, maraming mga teorya ang nagsimulang lumitaw sa mga natitirang mangingisda. Sinabi ng ilan na ang kanilang pagkawala ay gawa ng mga sea monster. Ang iba ay nagpalagay na ang mga mangingisda ay maaaring nakatagpo ng mga bagyo na nagtapos sa pagdidirekta sa kanila sa mga dayuhang isla. Anuman ang kaso, marami sa mga mangingisda ang nagsimulang patuloy na manalangin para sa ligtas na pagbabalik ng mga nawawalang mangingisda. Panipi, hindi nagtagal, isang pangkat ng mga mangingisda na nasa labas ng dagat ang nakilala ng isang bagyo. Nang maglaon, nauwi sila sa isang disyerto na isla. Ang nakakagulat na bagay, hindi lamang nakita ng mga mangingisda ang maraming tuyong bangkay doon, ngunit nakilala rin nila na ito ang mga katawan ng dating nawawalang mangingisda. Naiintindihan na ang kanilang mga kaibigan ay dapat na sinipsip ng isang bagay upang magtapos sa ganoong paraan pagkatapos na mawala sa loob lamang ng ilang araw ang mga mangingisda ay may takot na takot. Panipi, sa kabutihang palad, ang bagyo ay hindi nagtagal upang mamatay, at ang hindi mapalagay na mga mangingisda ay mabilis na dinala ang mga bangkay sa kanilang baryo ng pangingisda. Nako, sa kanilang pagbabalik, napagtanto ng mga mangingisda na ang lahat ng iba pa sa kanilang nayon ay sinipsip din ng tuyo. Wala sa mga bangkay na nadatnan nila na may kahit isang patak ng dugo na natira sa kanila. Labis na nalungkot, tumanggi ang mga mangingisda na maniwala na walang tunay na makakaligtas. Matapos ang paghahanap ng mahabang panahon, nakahanap sila ng isang solong taong nabubuhay pa. Sa kasamaang palad, ang tao ay isang kilalang tanga sa loob ng nayong iyon. Nang tanungin siya kung ano ang eksaktong naganap, ang tanga, na kilala rin bilang isang mahusay na artista ay nagsimulang ilabas ang kanyang nasaksihan. Ganap na alam ang kanyang kagustuhan sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng mga larawan, naghintay lamang ang mga mangingisda hanggang sa natapos siya. Sa sandaling tapos na ang tanga, gayunpaman, ang mga mangingisda ay nabigla sa kanilang nakita. Panipi. Maliwanag, ang sumipsip ng tuyong lahat ng mga nayon ay isang kakaibang taong mukhang 3 mata. Ano pa, ang tao ay may mga paa na kasing haba ng kalahating matandang lalaki. Sa pamamagitan ng buhok na nakalawit hanggang sa baywang nito, ang hindi pangkaraniwang may mahabang salita na halimaw ay may kakayahang magsalita rin ng tao. Panipi, kasunod nito, ipinaliwanag ng tanga na nang una niyang makita ang halimaw, tinanong ito ng isang taga-baryo kung ano ang ginagawa nito dito. Bilang tugon, tinanong lamang ng halimaw, ito ba ang pag-asam sa village? Panipi, ang pangalawang sinabi ng isang bata sa halimaw na iyon, ang halimaw ay agad na nagsimulang patayin ang lahat sa nayon ng labis na malupit. Matapos ipaliwanag ang lahat ng iyon, buod ng Master Ghost kung ano ang nangyari pagkatapos. Mahalaga, ang mga mangingisda na nakatakas sa kamatayan ay labis na galit, sobrang galit sa katunayan, na agad nilang sinimulan ang paghahanap para sa mga taong nagtataglay ng supernatural na kapangyarihan upang makitungo sa dyablo na nagkatawang tao. Ang paghihiganti ay nag-iisa lamang sa kanilang isipan. Walang maaaring hulaan na ang dyablo na nagkatawang tao ay hindi isang walang isip na pagpatay machine. Tulad ng sa kalaunan ay natututo ang mga mangingisda, nagtataglay din ito ng napakalawak na mga supernatural na kapangyarihan din. Kabanata 1544, dahil dito, maraming mahuhusay na Panginoon na tinanggap ng mga mangingisda ay natapos ng pinatay ng dyablo na katawang tao. Kahit na ang mga mangingisda na nakaligtas kaagad ay natagpuan ang kanilang mga dulo sa kamay ng halimaw na iyon. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, ang natitirang nakatayo lamang ay ang tanga.
Gayunpaman, pagkatapos na masaksihan ang lahat ng mga pagkamatay na iyon, ang tanga ay nakakuha muli ng kanyang talino at muling nag-isip ng normal. Ngayon ay may kakayahang irehistro ang lahat ng nangyari, natagpuan niya ang kanyang sarili na pantay na nagagalit tulad ng nakaraang mga mangingisda, at hindi nagtagal ay naging paghimok din niya. Naibalik ang kanyang kakayahan sa pag-iisip, naalaala ng lalaki ang isang insidente na nangyari sa kanya noong siya ay mas bata pa. Mahalaga, nakilala niya minsan ang isang pambihirang lalaki na nagbabala sa kanya na ang isang banyaga at nakakahamak na malademonyong tao ay darating sa kanyang nayon balang araw. Sa pamamagitan ng tatlong mata, malalaking paa, at sa halip mahaba ang buhok, sinabi din ng pambihirang lalaki na sa pagdating ng halimaw, isang patayan ang magaganap, isang diwala sa mga taong nakatira sa isla ang maliligtas. Ayon sa pambihirang tao, ang layunin ng halimaw ay upang angkinin ang isla para sa kanyang sarili para sa mga hangarin sa pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, ang paraan ng pagposisyon ng Yernang Island na ginawa itong isang lubos na madiskarteng lokasyon sa pagitan ng langit at lupa. Anuman, ang mahalagang bagay na dapat tandaan ay sinabi ng pambihirang lalaki sa dating tanga na magsindi ng isang espesyal na insenso nang sa kalaunan dumating ang halimaw. Kasunod nito, tiyak na darating ang pambihirang lalaki upang pumatay sa demonyo. Dahil wala nang magagawa pa siya, kaagad na ginawa ng dating hanggal tulad ng naituro sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang gabi, at kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa gitna ng kulog at kidlat, ang dyablo na nagkatawang tao, na napansin na may isang buhay pa sa isla, ay bumalik sa nayon, handa nang kainin ang huling tao roon. Gayunpaman, napigilan ang plano ng halimaw nang wala sa asul, isang lalaking mukhang banal ang biglang bolt papunta dito. Habang ang isang mahusay na labanan ang naganap sa pagitan ng banal na tao at ng dyablo na nagkatawang tao, sa huli, hindi niya nagawang ganap na talunin ang halimaw. Bilang kanyang huling paraan, isinakripisyo niya ang kanyang espiritu ng primordial upang lubos na saktan ng dyablo na nagkatawang tao, sabay na ginagawa itong mahina upang mabuklod. Kahit na, ang dyablo na nagkatawang tao ay lubhang tuso. Nang malapit na ang kamatayan, pinakawalan nito ang primordial na espiritu mula sa katawan nito bago bumuo ng isang demonyong ilaw na magmamana ng kaluluwa nito. Gumagamit ito ng diskarteng tinatawag na demonyong pagkakatawang tao, at kasama nito, napanatili ng halimaw ang kamalayan nito hanggang sa makahanap ito ng angkop na host upang muling mabuhay. Kapag natagpuan ng halimaw ang isang naaangkop na host, ang demonyong pagkakatawang tao ay magsisimulang baguhin ang puso ng nasabing tao, na unti-unting nagiging sanhi upang magsimula silang lumikha ng gulong sa puntong iyon, hindi magtatagal bago maganap ang isang malaking sakuna. Huminto sa isang maikling sandali nang makarating siya sa bahaging ito, pagkatapos ay umiling ang Master Ghost bago idinagdag, kasunod ng pangyayaring iyon, 10,000 taon ang lilipas bago bumalik ang sinuman sa Yernang Island. Noon, ang karagatang nakapalibot sa isla ay aptly na pinangalan ng Forbidden Sea. Anuman, walang tao, kung may nakakaalam man tungkol sa kanyang pag-iral sa una, ay may ideya kung saan ang dating tanga ay nasa buong panahon na ito, kahit 10 taon na ang nakakalipas. Ito ay sa paligid noon kapag ang mga tao sa wakas na pagtanto na ang isang pagli ng pamilya ay lumipat doon. At ito, ay ang pamilya Crawford itinatag ni Daryl, ang master ng iba pang mga Crawfords. Panipi, paglingon kay Gerald, pinanood ni Master Ghost habang nagsisimula ng manginig ang kabataan, malinaw na ayaw na maniwala sa narinig niya. Sino ang maaaring sisihin sa kanya? Kung sabagay, ang alam niyang Daryl ay isang mabait at banayad na tao. Paano sinabi ng Master Ghost na totoo? Ngunit kung totoo talaga ito, ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagpangilabot sa gulugad ni Gerald. Panipi tuldok. Magsisinungaling ako kung sinabi kong hindi ko nahanap ang lahat ng ito na hindi makapaniwala. Alinmang paraan, sa kung gaano siya katindi at sikreto, ano nga ba ang hangarin niya? Tanong ng gulong Gerald. Umiling siya, simpleng sumagot si Master Ghost, ang masasabi ko lang na ang insidente ay masalimuot. Habang hindi ko masasabi kung ano ang eksaktong pagganyak ni Daryl, nagawa kong makuha ang ilang mga tala tungkol sa kanya sa mga naunang taon na sigurado akong interesado kang malaman. Naniniwala rin ako na pagkatapos marinig ito, magsisimula kang makakuha ng mas mahusay na pag-unawa sa iyong lolo. Panipi, go on,
ungol ni Gerald habang nakatingin kay Master Ghost. Aba, alam mo na ang Crawfords na unang itinatag ni Daryl ay ganap na nawasak sa isang solong gabi, tama? Kung gayon alam mo kung sino ito kung sino ang gumawa ng gawa. Tanong ni Master Ghost habang dahan daw ang ibinaba ang boses. Kabanata 1545, Sino? Tanong ni Gerald. Panipi tuldok. Si Daryl mismo. Sa isang solong gabi, tuluyan niyang napuksa ang mga Crawfords, na kapwa nag-anak at pinalaki siya, na may ilang taktika na kasalukuyang hindi alam. Simula noon, humiga siya sa Yernang Island habang itinatatag ang iba pang pamilya Crawford. Mahalagang banggitin na tumagal lamang ng ibang mga Crawfords ng ilang dekada upang umunlad. Sa katunayan, ito ay hindi isang kahabaan upang sabihin na ang lakas ng ibang pamilya Crawford ay maraming beses na mas mataas kaysa sa maaaring makamit ng nakaraang Crawfords. Panipi, anuman, nagsimula si Daryl na magpatupad ng isa pang plano sa paglaon, at ang plano ay tinawag na Plan of Insights. Malinaw na naghihintay siya para sa planong iyon para sa pinakamahabang oras, at lilito na malapit kang nakikipag-ugnay sa tagumpay ng plano. Tila may hawak din siyang lihim na hindi ko pa rin natuklasan, paliwanag ni Master Ghost. Nakita ko. Upang linawin lamang, sinabi mo na marami sa mga pangyayaring ito ay malapit na nauugnay sa aking lolo, hindi? Tanong ni Gerald, bahagya pa ring hindi makapaniwala. Sa totoo lang, gayon din, si Daryl ay tila may malapit na mga koneksyon sa Jailetre din. Ipinapalagay kong bahagi ito ng kanyang plano ng mga pananaw. Sagot ni Master Ghost. Jailetre, ang maalamat na lugar na matatagpuan sa gitna ng mundo. Tinanong si Yeshua, na naramdaman na napaliwanagan mula lamang sa pakikinig sa usapan. Habang tumanggaw si Master Ghost kay Yeshua, sinabi ni Gerald, na ngayon ay may isang maliit na determinasyon sa kanyang mga mata, na, wala akong pakialam kung ano ang plano ng mga pananaw na ito, o wala rin akong pakialam sa kung sino ang kinakaharap ko. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay hindi ko papayagan ang taong iyon na gumawa pa ng pinsala. Sa nasabing iyon, dahil alam mo na ngayon kung nasaan ang Yernang Island, iminumungkahi kong umalis kami para sa islang ito ngayon. Sa totoo lang, matapos kong marinig kamakailan ang tungkol sa iba pang mga Crawfords, ninanais kong makita kung ano ang kakaiba sa kanila kumpara sa aking sariling pamilya. Panipi, parang isang magandang ideya, G. Crawford. Alam mo, ang Dragon Squad ay nagmamay-ari ng isang espesyal na fleet ng mga barko. Ang iminumungkahi ko ay na kung nais mo, masisiyahan. Akong ibigay ang aking bahagi ng kapangyarihan bilang pasasalamat sa iyong pagpapayo sa buong mga araw na ito. Mabilis na iminungkahi ni Yeshua. Matapos masaksihan ang lakas at pagsasanay ni Gerald, simpleng pakiramdam ni Yeshua na kung makikipagkasundo siya sa makapangyarihang taong ito, kapwa ang Dragon Squad at ang kinabukasan ng pamilya ng Locke ay tiyak na maliwanag. Sa pag-iisip na iyon, hindi palalampasan ni Yeshua ang isang pagkakataon na tulungan si Gerald. Nang marinig ang mabait na kilos ni Yeshua, sumang-ayon si Gerald sa ideya. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon siya ngayon ng paraan upang magtungo sa isla kasama ang kanyang pambihirang mga kalalakihan mula sa Sacrasolis Palace. Sa pamamagitan nito, maraming tao ang makakatingin sa bawat isa. Mabilis sa susunod na umaga, ang mabilis ng 10 malalaking barkong pampasahero, na inayos ni Yeshua para kay Gerald, ay nagsimulang umalis patungo sa timog kanlurang lugar ng Yanam. Nakatayo sa deck ng isa sa mga barko, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakatingin sa malawak na karagatan. Ang mas matagal niyang titig, mas malambing na pakiramdam ni Gerald hanggang sa huli, nakita niyang nagbubulungan siya. 4 na taon na mula nang huli kaming magkita, Mila, 4 na buong taon. Bagaman maraming bagay ang nanatiling pareho, ang mga tao sa paligid ko sumailalim sa malawak na mga pagbabago. Ako din, hindi na kung sino ako dati. Mila, kumusta ka? Buhay ka pa ba? Panipi, habang ang paghahanap kay Mila ay isang palaging pag-aalala para sa kanya, kasalukuyan siyang may higit na pag-aalala para sa kanyang pamilya na nakapture ng iba pang mga Crawfords. Totoong hiniling niya na hindi sila masyadong naghihirap habang hinihintay ang kanyang misyon sa pagsajab. Ang sasabihin sa katotohanan, binigyan ng pagpipilian, mas gusto ni Gerald na magtiis sa lahat ng sakit na ito ng mag-isa. Pagkatapos ay may katotohanan na malamang na makaharap siya sa kanyang lolo, na labis niyang iginagalang sa malapit na hinaharap.
Ang lahat ng ito ay simpleng naging komplikado sa kalagayan ni Gerald. Habang siya ay patuloy na navek sa kanyang isipan, isang pambabae na tinig na kasing kaibig-ibig ng isang Oriole ay biglang nagsabing, "Magandang araw, Ginoo. Bahagi ka ba ng koponan ng barkong pampasaherong ito?" Panipi. Paglingon ko, sinalubong si Gerald nang makita ang dalawang babaeng nakatayo sa likuran niya. Ang nagsalita ay nakasuot ng sports attire, at ang kanyang buhok ay nakapusod. Tungkol sa kanyang hitsura, ito ay kasing kaibig-ibig at kaibig-ibig ng kanyang boses. Naghahanap na nasa edad 23, naramdaman din ni Gerald ang ugali ng isang mayamang binibini sa loob niya. Kabanata 1546. Ang pangalawa ay lumingon siya sa isa pang batang babae, subalit, natagpuan ni Gerald ang kanyang mga eyelid na agad na kumukulot. Pagkatapos ng lahat, habang nakatagpo siya ng maraming mga kagandahan bago sa buong buhay niya, natagpuan pa rin niya ang kanyang sarili na namangha sa kung gaano kaakit-akit ang hitsura ng babaeng ito. Nakasuot ng isang mahaba, kaakit-akit na damit, ang iba pang babae ay may magagandang mga tampok sa mukha at isang buxom na katawan upang aibot. Bagaman tiyak na nakakaakit siya, medyo malayo siya kung ihinahambing sa babaeng naka-ponytail. Ang nakamamanghang babae mismo ay simpleng itinuwid ang kanyang buhok, na lumilipad sa buong lugar dahil sa simoy ng dagat, habang sinusuri niya si Gerald mula ulo hanggang paa. Matapos ang isang maikling sandali, iniwas niya ang kanyang tingin, malinaw na nawala ng interes sa kanya. Gayunpaman, iyon ay tila hindi masyadong nag-abala kay Gerald dahil hindi pa rin siya nakakagaling mula sa naunang nagdadalamati na session pa rin. Hindi alintana, pagkatapos ay casual niyang tinanong, "Oo, mayroon bang matutulungan ako sa iyo?" Panipi. "Aba, kanina pa kita nakatingin sa iyo, at parang medyo tinimbang mo ang isip mo. Sa totoo lang medyo gwapo ka, kaya't nagtataka ako kung bakit ang dami mo pang mga kapigatian. Anuman, alam mo bang ang barko ay dumadaan sa isa sa mga isla ng Yanam sa lalong madaling panahon? Kapag nakarating na kami sa isla, ang aking kaibigan at ako ay titigil doon dahil sinabi sa amin ng iba naming mga kaibigan na mayroong isang pagdiriwang na gaganapin doon. Ilalagay ito ng diretsyo, nagpaplano akong mag-imbita ng anumang mga bagong kaibigan na nakasakay ako upang dumalo sa partido sa amin. Sa ganoong paraan, lahat ay magkakaroon ng mga kasama." Nakangiting sagot ng babaeng nakapusod. "Sa totoo lang, hawakan mo, nasaan ang ugali ko? Haha, maaari mo akong tawaging Sia Tyser. Tungkol sa kagandahang ito, ang kanyang pangalan ay Philok. Ipakikilala kita sa iba naming mga kaibigan, ngunit lahat sila ay nakasakay sa isa pang pampasaherong barko. Kami ay pagpupulong sa isla bagaman, kaya huwag mag-alala. Ngayon kung gayon, tungkol sa pagdiriwang. Hindi dapat maging bastos, ngunit kung hindi ka nasisiyahan, dapat mo talagang pagtuunan ng pansin ang pagpapahinga sa iyong sarili. Kung palagi kang may sakit na madali, hindi ka makakagawa ng mabuti." Dagdag ni Sia. Nang marinig iyon, hinihimas ni Phil si Sia gamit ang kanyang seko, na parang sinusubukan niyang ipahiwatig ang isang bagay sa linya ng, mayroon ba talagang pangangailangan na kausapin siya ng ganoon kadami? Hayaan siyang magpasya sa kanyang sarili kung nais niyang pumunta o hindi. Kudlid. Sa pagtingin sa mga kilos ni Fia, naalala ni Gerald na apo siya ni Yeshua. Dahil ginagamit niya ang kapangyarihan ng Dragon Squad upang magawa ang kanyang negosyo sa oras na ito, alam na alam ni Gerald na hindi nararapat sa kanya na magtungo sa Yearning Island na may labis na pagmamalaki. Sa pag-iisip na iyon, bukod sa pambihirang mga tao mula sa Sacra Solis Palace at sa Dragon Squad, sumakay si Gerald sa barko kasama ang ilang mga regular na mayamang batang tagapagmana at mayayamang mga ngalakal upang pagtakpan ang kanyang totoong mga motibo. Hindi alintana, sa kabila ng pagiging malakas niya noon, matapat na hindi balewala ni Gerald ang pagsali sa mga batang babae matapos marinig ang panghimok ni Sia. Pagkatapos ng lahat, talagang kailangan niyang mag-relax ng kaunti at medyo nagsawa na rin siya. Habang narito siya, maaaring magamit din niya ang pagkakataong magtanong sa mga mayayamang mga ngalakal ng Yanam tungkol sa ilang mga bagay. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay tumango si Gerald sa tuwa ni Sia. Isang ngiti sa kanyang mukha, Sia pagkatapos ay sinabi, "Natutuwa akong sumang-ayon ka. Palaging pinakamahusay na magkaroon ng positibong pag-uugali anuman ang punto na tayo ay nasa buhay." Panipi. Hindi masyadong nagtagal,
ang barko na naport ng isang isla. Bagaman sinundan ni Gerald si Sia pababa ng barko, sina Master Ghost, Carlos, at ilang iba pa ay nanatili sa board upang gumawa ng ilang paghahanda. Tama silang nag-alala, dahil ang mga mapanganib na insidente ay maaaring mangyari sa anumang oras sa sandaling malapit na sila sa Yearning Island. Sia, Fia, dito, sigaw ng isang kamakaway na binata, na bahagi ng isang mas malaking pangkat ng mga kabataan na naghihintay na sa daungan ng pangalawa ay nakita niya ang trio na lumabas mula sa barko. Sa nakikita ni Gerald, maraming iba pang mga mayayamang kabataan ang bumababa sa iba pang mga barkong pampasaheroan. Ang kanyang atensyon ay ibinalik sa kasalukuyang eksena nang ang isang masarap na binata ay tuwang-tuwa na. Idinagdag, ang partido ay naka-schedule para sa ngayong gabi, alam mo. Sa madaling salita, nagsisimula ito sa 10 minuto. Sa nasabing iyon, bilasan mo at makapasok ka na dito. Panipi. Ang pangalawa na natapos ang pangungusap ng kabataan, isang matangkad at payat na binata ang makikita na naglalakad papunta sa grupo ni Fia. Kabilang sa iba pa sa loob ng pangkat, kapwa siya at si Fia ang pinakahusay na bihis. Alinmang paraan, lumitaw na hindi talaga siya lahat nakatuon sa party. Sa totoo lang, nandito siya dahil kay Fia, at nakatitig siya sa kanya mula nang makita siyang bumaba sa barko. Pagkatapos ng panandalian, ngunit mas may kaba din, na iniskan si Gerald mula ulo hanggang paa. Kalaunan ay hindi niya mapigilan ang sarili habang tinanong niya, Fia, sino ito? At bakit ka bumaba sa barko kasama siya? Panipi. Kabanata 1547. Ang binata ay nagpunta sa pangalang Bo Mabart, at siya ay isang mayamang batang tagapagmana na may mahinahon na ugali. Ang mga Mabart mismo ay isa sa mga prestihiyosong pamilya ng lalawigan ng Jena, at nagmamay-ari sila ng mga assets na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,500,000,000. Sa pag-iisip na iyon, hindi nakapagtataka na ang Bo ay may edukasyon sa ibang bansa, partikular sa United Kingdom at France. Kahit na, ang Mabarts ay natural na mas mababa kaysa sa pamilya ng Locke na nagmamay-ari ng Dragon Squad. Dahil dito, nakasakay lamang si Bo sa isang menor de edad na barkong pampasaher patungo rito. Pagkatapos ng lahat, tanging ang may pinakamataas na reputasyon ang pinapayagan na sumakay sa pangunahing barko ng fleet. Anuman, halos lahat ng tao doon ay may kamalayan sa infatuation ni Bo kay Fia. Sa pag-iisip na iyon, sinimulan na rin nilang sukatin si Gerald nang marinig nila ang tanong ni Bo, inaasahan na masisiyahan ang kanyang kapalaran. Hindi ko siya kilala, si Sia ang nag-anyaya sa kanya na sumali sa party sa Shrine Island na magkasama. Sagot ni Fia na medyo sumimangot. Dahil sa pagiging mapagmataas ng isang pabo reel, kinamumuhian ni Fia ang pakiramdam na kontrolado ng iba. Gayunpaman, sa pagitan nina Gerald at Bo, natagpuan niya na si Gerald ay higit na hindi mabata. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng kanyang presensya, si Gerald ay nanatiling tahimik sa buong paglalakbay nila rito. Ang kanyang katahimikan ay humantong sa kanya sa pag-iisip, sinusubukan ba niyang makuha ang aking pansin sa pamamagitan ng pananatiling tahimik? Talaga bang naiisip niya na gagana ang paglalaro ng pusa at mouse sa akin? Malinaw mong hindi mo naiintindihan ang iyong target. Kudlit. Habang iniisip niya ito, lalo siyang naiinis. Gayunpaman, dahil kay Gerald, natagpuan niya ngayon si Bo na hindi gaanong nakakainis kumpara sa kung paano niya ito dati napansin. Sa pagtingin ng mas malapitan, kahit na siya ay tila mas mature at solemn na. Alinmang paraan, nang makita ni Bo kung paano tinatrato ni Fia si Gerald, ang puso niya ay kumalas nang sinabi niya, "Kita ko." Anuman, ipinapalagay ko na siya ay isang inapo ng ilang prestihiyosong pamilya, tama ba? Panipi. Habang natutuwa siyang malaman na hindi pamilyar si Fia kay Gerald, hindi nito binago ang katotohanang nakasakay lamang si Bo sa regular na barko. Si Gerald naman ay nakakuha ng pangunahing barko sa kabila ng pagsusuot nito ng mga damit na shabby. Dahil dito, hindi misteryo kung bakit pakiramdam ng sobrang pagkainggit ni Bo. Sa pag-iisip na iyon, naramdaman niya ang pangangailangan na makakuha ng maraming impormasyon tungkol kay Gerald sa lalong madaling panahon. Napagtanto na sinusubukan ni Bo na i-target si Gerald, mabilis na binago ni Sia ang paksa sa pagsasabing, "Iyon ay sapat na mga katanungan sa ngayon, Bo. Hinayla ko lang siya para magsaya kasama kami mula nung lumitaw siya na buong moody at nag-iisa kanina."
Subukan lamang nating makilala ang bawat isa. Sino ang nakakaalam, maaari tayong maging magkaibigan sa hinaharap. Narinig iyon, sinimulan nilang pag-usapan ang tungkol sa iba pang mga paksa kahit na pinili lamang ni Gerald na tumayo sa gilid. Sa pagmamasid sa tanawin ng isla, kinailangan ni Gerald na aminin na siya ay nasa mas mahusay na kalagayan pagkatapos na sundin sila dito. Ang kanyang ulo ngayon ay mas malinaw, naisip niya kung paano ang kanyang pag-iisa na kilos ay maaaring magbigay ng maling impresyon na sinusubukan niyang ibigay kay Sia ang malamig na balikat sa kabila ng pagiging mabait nito sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang sumali sa kanilang mga pag-uusap na may isang mas maliwanag na kalagayan, upang ipakita lamang kay Sia ang kanyang pagpapahalaga. Bago pa niya ito nagawa, subalit, kahit isang dosenang malakas at sabay na bangs, ay biglang narinig. Kasunod nito, nagsimulang mag-flutter ang mga confetti at streamer sa itaas ng ulo ng lahat, na ginagawang partikular na kamangha-mangha ang port sa sandaling iyon. Makalipas ang ilang sandali, isang kabataan na nakasuot ng suit ang dumaan sa madla bago tumawa habang sumisigaw, ang matagal ko nang nawala na kaibigan. Sa wakas ay magkikita pa tayo ngayon. Panipi, Joseph, Bo, tunay na mga edad mula nang huli kaming magkita ng harapan. Kanina pa kita hinihintay, alam mo. Ngayon, simulan natin ang partido na ito. Idineklara ni Joseph Jenks, ang labis na bihis na lalaki na maliwanag na kaibigan ni Bo, habang binigyan niya ng yakap ang bear. Ang katotohanang kapwa sila naging responsable para sa pag-aayos ng libang sa kaganapang ito ay naging malapit sa kanila. Kasunod ng matinding tawa, tiningnan ni Bo si Fia bago sinabing, payagan akong ipakilala sa iyo ang young master na si Joseph Jenks, Fia. Sa totoo lang, sa palagay ko nabanggit ko na siya sa iyo ng mas maaga. Siya ang pinakaibigan ko habang nag-aaral sa ibang bansa sa France. Anuman, ang kanyang pamilya ay naninirahan sa Yanam sa loob ng ilang henerasyon ngayon, at malapit na itong naiugnay sa International Martial Arts Association. Bilang karagdagang impormasyon, nagmamay-ari ang kanyang pamilya ng mga assets na nagkakahalaga ng halos $15 bilyong din. Panipi. Nang marinig iyon, natagpuan ng lahat ang kanilang sarili na nakatingin kay Joseph na nakabuka ang kanilang mga bibig. Alam na ng lahat ang tungkol sa impluwensya ng pamilya Jenks sa Yanam. Kahit na, upang isipin na ang young Master Jenks ay talagang malapit na kaibigan ni Bo. Kabanata 1548. Ang Fia pagiging isang taong may napakahusay na pinagmulan ng pamilya laging may isang pakiramdam ng pagiging higit kaysa sa mga regular na tao. Matapos marinig ang background ng pamilya ni Joseph, gayunpaman, ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag habang sinisilip si young Master Jenks. Matapos makipagpalitan ng ilang simpleng kasiyahan, natagpuan ni Joseph ang kanyang sarili na nagtanong, speaking of which, Bo, anong tagal mo? Hindi ka ba nangako na darating ilang araw na ang nakakalipas? Panipi, huwag mo akong masimulan sana. Kita mo, sa buong pagkawala ko, napakalaking at sa halip marahas na mga pagbabago ang naganap sa loob ng lungsod ng Jena pati na rin ang istrukturang ilalim ng lupa ni Weston. Sa pag-iisip na iyon, natutulungan ko ang aking ama na harapin ang sitwasyon sa buong oras na ito. Sagot ni Bo, sa palagay ko narinig ko rin ang ilang balita tungkol dito. Sacra Solis Palace, tama, saan nagmula ang malaking puwersang iyon? Ayon sa sinabi sa akin ng aking ama, maraming mga prestihiyosong pamilya at kahit ilang mga puwersa sa ilalim ng lupa sa Yanam ang nagsumite na sa kanila. Habang sinabi sa akin na ang Panginoon ng palasyo ng Sacra Solis Palace ay isang partikular na masamang individual, sinabi ng tsismis na sa pagsusumit sa kanya, ang isang pamilya ay tiyak na mapoprotektahan at titigil sa pagkasira ng mahabang 1,000,000 taon. Sabi ni Joseph, dahil sa kanilang napakaraming yaman, hindi bihira para sa malalaking pamilya na makipag-ugnay sa mga pambihirang tao. Habang ang mga ordinaryong tao ay maaaring makita itong bahagyang mapusok para sa mga mayamang pamilya na magsumite sa mas maraming makapangyarihang pamilya na kabilang sa ilang mga sekta, ito ay totoo lamang na negosyo tulad ng dati para sa mayayaman. Sa pagsasalita ng alin, ang iyong ama ay nasa Jena Province pa rin, tama, Bo? Nagawa ba niyang makipag-ugnay sa sinuman mula sa Sacra Solis Palace? Tanong ni Joseph. Umiling siya, sumagot si Bo pagkatapos, we never got the opportunity.
Pagkatapos ng lahat, napakaraming makapangyarihang pamilya ang nagtutungo roon upang isumite ang kanilang sarili sa kanila sa panahong iyon. Kahit na, lumilitaw na ang Palace Master ng Sacra Solis Palace ay medyo mayaman na sa una. Sa pag-iisip na iyon, marami sa mga pamilya doon ay hindi naaangkop sa kanyang kagustuhan. Mula sa narinig, upang pamilyar sa kanila, dapat munang dumaan ang isang bilang ng mga pagtatasa. Panipi, narinig iyon, umiling-iling lamang si Fia ng bahagyang mapanghamak bago sabihin, ngunit syempre ang mga pamilyang mangangalakal tulad ng sa iyo ay hindi karapat-dapat na pamilyar sa Sacra Solis Palace. Alam mo ba kung gaano katindi ang kapangyarihan ng palasyo? Paano maaaring isumite ng sinuman ang kanilang sarili kay G. Crawford na ganyan? Panipi, habang nasa paksa kami, narinig ko na ang iyong pamilya ay may kaugnayan sa Sacra Solis Palace. Nangangahulugan ba iyon na ang apelyido ng master ng palasyo ay Crawford? Gayun din, nakilala mo na ba siya ng personal? Tanong ni Bo na may nagulat na tono. Paano sa mundo ko siya makilala dati? Anuman, lubos akong sigurado na siya ay isang napakalakas at kagilahil-alas na tao. Kung tutuusin, maging ang kanyang mga nasasakupan ay pawang matalino at matigas. Dapat kong malaman dahil ang ilan sa kanila ay pamilyar sa aking lolo. Sagot ni Fia, bahagyang panghihinayang na nasasalamin sa kanyang mga mata. Sa pag-iisip sa likod, ang mga mata ng kanyang lolo ay napuno ng paghanga at respeto tuwing pinag-uusapan niya ang tungkol sa G. Crawford sa kanya. Pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang lolo, naalala niya ang payo sa kanya, tandaan na sakupin ang pagkakataon kapag nakita mo ito. Bago pa man umalis ang mga barko, nang tanungin niya kung anong pagkakataon, ang tinukoy niya, gayon pa man, ang kanyang lolo ay kakaibang ayaw na ibunyag ang anumang bagay na lampas sa kung gaano man karami ang tinanong niya. Sinusubukan ba ng lolo na ipahiwatig ang partido na ito o kung ano? Napaisip si Fia sa sarili habang pinapayagan ang kanyang tingin na mahulog kay Yusef ng ilang segundo pa. Sa pagitan ng mga pagtawa at pag-uusap, kalaunan ay nakarating sila sa venue ng partido. Hindi nagtagal matapos ang lahat ay umalis sa daungan, isang kakaibang hitsura at malamulto na barko ang dahan-daang nagsimulang maganap mula sa asol. Lumuluksong sa buong ibabaw ng dagat, ang misteryosong barkong pampasaher ay mabilis na lumapit sa daungan. Napaktahimik na walang kahit sino na may kamalayan sa presensya. Kapag nakadaong na ang barko, dalawang kababaihan, na may dalang pambihirang pag-uugali at nakasuot ng puting damit, ay dahan-daang bumaba sa barko. Dahil sa mga ilaw na belo na tumatakip sa kanilang mga mukha, sinumang nagsisikap na makita kung ano ang hitsura nila ay makakakita lamang ng mga malabong balangkas. Napakagandang ideya ba para sa amin na umalis sa likod ni Sister Mila at pumunta dito, kapatid? Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing dahilan na dumating tayo sa mundo sa oras na ito ay upang maisakatuparan ang espesyal na misyon na iyon, hindi? Ungol ng isa sa mga kababaihan sa nag-aalala na tono habang siya ay nagtataka tumingin sa lahat ng iba't ibang mga uri ng tao sa di-kalayuan. Ano pa ang kinakatakutan mo? Huwag mag-alala, magiging maayos ang mga bagay. Tingnan mo, maraming tao na ang naruroon. Bilasan natin. Panipi, Kabanata 1549. Nang makalapit sa natitirang pangkat, naririnig ng duo si Joseph na nagsasabing, tulad ng alam mo na lahat, ang Turnbulls ay isang napakalaki at malakas na pamilya na mayroon ng halos ilang daang taon sa Yanam. Gayunpaman, kung ano ang hindi mo maaaring alam ay ang katunayan na ang partido ay unang iminungkahi ni Young Master Belfort Turnbull mismo. Sa pag-iisip na iyon, ang anumang partido na isinaayos niya ay tiyak na aakit ng lahat ng uri ng mga kilalang tao at prestihiyosong tao mula sa buong bansa. Panipi, sa buong kumpiyansa niyang pagpapakilala, na nagpupukaw ng madla tinitiyak ni Yusef na tingnan ng mabuti ang magagandang babaeng naroroon, maliwanag na nasisiyahan ang gulat sa kanilang mga mukha. Dahil si Fia ang pinakamaganda sa kanilang lahat, tinitiyak ni Yusef na tumingin ng sobrang mahabang sulyap sa kanya. Isang sulyap nito ay napansin ni Bo na nakatayo sa gilid. Nang mapagtanto iyon, hindi mapigilan ni Bo na makaramdam ng kaunting pagkainggit. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang katayuan ay mas mababa kumpara sa Yusef, at matapat niyang alam na si Yusef ay isang taong kabilang sa parehong mundo bilang Fia. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na sinubukan ni Bo na baguhin ang paksa sa pagsasabing, Young Master Jenks,
si Belfer ang pinakamahalaga at maimpluwensyang tao dito, hindi. Sa kabila nito, sasabihin kong mukhang katulad siya ng isa sa mga auction item sa paraang kasalukuyang nakatayo siya sa entablado. Hahaha, sigurado ako na ang isang mayamang batang tagapagmana tulad niya ay hindi sa anumang desperadong pangangailangan para sa pera, tama. Panipi, ito ay halata mula sa kanyang hindi kinakailangang pahayag na nagpupumilit si Bo na makahanap pa ng isang bagay na nauugnay upang pag-usapan. Kaya, tiyak na siya ang pinakamahalagang tao dito, walang duda iyon. Anuman, dahil hindi ka masyadong may kaalaman tungkol sa ilang mga insidente dito sa Yanam, pinapayuhan kita na huwag magsabi ng mga random na bagay alang-alang dito. Tulad ng para sa bit ng auction na iyon, ang Young Master Turnbull ay simpleng pag-host nito bilang isang libangan niya. Hahaha, na para bang nagkukulang siya ng pera. Panipi. Pinag-uusapan kung alin, naaalala mo pa ba ang mga mahahalagang kayamanan na hiniling ko sa iyong ama na tulungan ang aking pamilya na makita ang ilang taon? Ang totoo, alam na namin ang tungkol sa libangan ni Young Master Turnbull noon, kaya nais ng aking tatay na gamitin ang mga kayamanan upang makilala siya. Hahaha, anuman, sigurado akong ang aktibidad ng mga relasyon sa publiko noon napakahusay. Tiyak na ipinapaliwanag nito kung bakit marami akong tiket sa pagpasok ngayon. Sagot ni Joseph na may chuckle. Hahaha, nakita ko. Upang isipin na ang mob arts ay magtatapos sa paggawa ng isang mahusay na kontribusyon sa mga Jenks. Anuman, nagtataka ako kung anong mga item ang auction ng Young Master Turnbull sa oras na ito. Sabi ni Bo na may isang banayad na ngiti. Gayunpaman, sa kaloob-looban, si Bo ay medyo may karamdaman habang iniisip niya, kung alam ko ito dati, tiyak na pamilyar ako sa Turnbulls. Maaaring ako ang nakakakuha ng lahat ng respeto. Kudlid, patawarin ang aking kabastusan, ngunit hindi ka ba nahihiya sa lahat sa pag-abot ng mahalagang kayamanan ni Weston sa mga dayuhang iyon, Young Master Mob Art? Sa katunayan, pakiramdam mo ay nagsisisi ka dahil sa hindi mo ito ginagawa ngayon, tama? Tinanong ni Gerald na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito, sa halip na casual kahit na may bahagyang nakasimangot siya sa mukha. Nang marinig iyon, kapwa nakasimangot din sina Bo at Joseph. Si Bo, sa partikular, ay nadama ng labis na napahiya mula nang maabot sa masakit na lugar ang pahayag ni Gerald. Kasabay nito, siya ay sumigaw, "Ikaw ay isang F***king loser lang. Ang ginagawa ko ay wala sa iyong negosyo." Panipi, malinaw sa araw na idinidirekta niya ang lahat ng kanyang galit, mula sa pagkakita kay Joseph na subukang ligawan si Fia, kay Gerald. Nang marinig ni Sia ang retort ni Bo, gayunpaman, agad niyang kinuha ang tagiliran ni Gerald sa pagsasabing, "Aba, mali ba ang sinabi niya? Gayun din, ikaw ay isang Ginoo na nag-aral sa ibang bansa, hindi ba? To think you would be so viewed, Bo." Panipi, tulad ng paglitaw ng isang away, si Fia, na nakatingin sa Young Master Turnbull sa buong oras na ito, ay nagsabi, "Tama na. Sumali kami sa party na ito upang mapahinga ang ating sarili, naaalala. Kaya, tigilan na ang pagtatalo. Ngayon medyo malapit na tayo sa entablado, magsisimula na ang auction." Panipi, habang nagpatuloy siya sa pagtingin sa batang Panginoon na nakatayo sa tuktok ng may kulay na yugto, natagpuan ni Fia ang kanyang sarili na nag-iisip, "Sinabi sa akin ni Lolo na kunin ang pagkakataon ng magpakita ito. Maaari ba niyang sabihin na subukan kung ligawan si Young Master Turnbull?" Sa isang paraan, may katuturan ito. Pagkatapos ng lahat, kung ihahambing kay Joseph, ang Young Master Turnbull ay tiyak na may mas kahanga-hangang aura. Tulad ng para kay Bo, wala siya kahit saan kahit malapit na maihambing sa dalawa. Habang iniisip ito, naalala niya ang kanyang lolo na pinag-uusapan ng tungkol sa Turnbulls. Sa kung gaano katapang, mayaman, at maimpluwensyang inilarawan niya sila, lumaki si Fia na may labis na paghanga kay Belfer. Sa pag-iisip na iyon, nais niyang lumapit sa entablado sa lalong madaling panahon upang mas ailap ang sarili. Tungkol kay Bo, tinitiyak niyang bigyan si Gerald ng masamang sulyap bago magsimula ang grupo ng mga tao sa mga upuan na malapit sa entablado. Habang nais ni Gerald na tanungin si Joseph tungkol sa kalagayan ng mga Crawford sa Yanam, pinigilan niya dahil ang paligid ay lumiko sa ganitong paraan. Bukod, ngayong papalapit na sila sa entablado, masyadong maingay para sa isang maayos na pag-uusap na gaganapin pa rin.
Sa sandaling iyon, bigla niyang narinig ang maayang boses ni Sia na bumubulong sa tainga, "Huwag kang mag-alala, Gerald. Kung may kahit na mangangahas na asarin ka ngayon, ako ang unang tatayo para sa iyo." Kung tutuusin, totoo ang sinabi mo kanina. Sa pag-iisip na iyon, lubos kong sinusuportahan. Panipi, paglingon sa dalaga, ipinakita pa ni Sia ang isang maikling tagumpay sa post, kay Gerald. Kabanata 1550. Anuman, hindi mapigilan ni Gerald na tumango ng nakangiti. Hindi man siya isang masamang babae, at kahit na panandalian ang kanyang mga salita, binigyan nila si Gerald ng isang mainit na pakiramdam sa loob. Gano'ng kabihirang makilala ang isang mabait na babae sa panahong ito. Nagtataka ako kung ang kapalaran ay binalak sa amin upang makilala. Sa pag-iisip na iyon, naramdaman ni Gerald na maaari niya ring gamitin ang pagkakataong ito upang bigyan siya ng isang dalawa o nais. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay hindi totoong isyu sa kanya at hindi niya alintana ang talagang paggastos ng malaking halaga hanggat nakuha sa kanya kung ano ang gusto niya o binigyan siya ng pag-akses sa isang kasanayang nais niyang malaman. Sa isang paraan, ito ang kanyang paraan ng pagbabayad ng kabutihan sa kanya sa buong panahong ito. Ang kanyang tren ng pag-iisip ay naputol ng ang young Master Turnbull, na nasa entablado pa rin, ay humawak sa mikropono bago sabihin, "Mga kababaihan, at mga ginoo. Mangyaring manahimik ka." Panipi, narinig iyon, lahat ay agad na tumahimik. Sa totoo lang, napakatahimik nito, na halos parang ito ang ilang ensayado sa isang dula. Anuman, ngayon na ang bawat isa ay nagbabayad ng pansin, pinaikit ni Belfer ang kanyang mga mata bago sinabi, "Ngayon nga, sigurado akong alam na ng lahat na nag-host ako ng mga malalaking partido tulad nito minsan o 2 beses sa isang taon, at sa tuwing gagawin ko, isang auction siguradong gaganapin. Sa mga nakaraang taon, ang mga item na karamihan sa auction ko ay alinman sa mga antigo o bihirang mga item. Sa oras na ito, gayunpaman, ang item sa auction ay medyo mas espesyal." Panipi, kahit na ang young Master Turnbull ay iniisip na ito ay espesyal. Gaano ka ba ito kaiba? Panipi, sino ang nakakaalam sa palagay mo ay auction ba niya ang isang uri ng elixir o kung ano? Panipi, habang ang karamihan ay agad na nagsimulang talakayin kung ano ang kanilang narinig, isang nasa katanghaliang lalaki, na pawang mga ngiti, ang lumakad sa tabi ni Belfer bago bamulong, tulad ng inaasahan, ang iyong pahayag ay nagpasensya muli sa mga taong ito, young Master Turnbull. Hahaha, mas nakaka-interes sa ganitong paraan, hindi ba? Lalo silang nasa sabik, mas maraming pagngangalit ng mga aso ang bawat isa upang makuha ang nais nila. "Narito ako para sa kaguluhan," sagot ni Belfer na may isang maliit na pangutya. Bagaman hindi maririnig ang kanilang pag-uusap, nahuli ni Gerald ang bawat salitang sinabi nila. Kahit na, wala sa lahat ng ito ang talagang nagmamalasakit sa kanya, kaya't hindi talaga siya mapakali na humakbang. Ngayon, sigurado akong lahat ay labis na sabik na malaman kung ano ang item. Huwag matakot, ilalantad ko ito sa lalong madaling panahon. Sigaw ni Belfer, na hinimok ang lahat sa ibaba ng entablado na sumigaw at sumigaw sa pag-asa. Kahit na si Fia na nakakita ng karamihan sa mundo ay nakaramdam ng pagkainip dahil sa paraan ng panunukso ni Belfer tungkol sa item sa auction. Ano nga ba ito? Dahil ang young Master Turnbull ay tumatagal ng kanyang oras sa pagsisiwalat nito, ang item ay dapat na labis na pambihira. Tulad ng pag-iisip ng lahat sa iisang bagay, ngumiti si Belfer bago idineklara, "Makinig ka ngayon, ang item na auction ko ngayon ay isang babae." Sa nasabing iyon, sigurado akong kayong mga ginoo sa labas ng entablado ay magsasaya. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang babaeng ito ay kasing ganda ng isang engkanto, ngunit nanatili rin siyang dalisay at inosente hanggang sa puntong ito. Panipi, nang marinig iyon, ang mga hiyawan ng kaguluhan mula sa mga kalalakihan, na partikular na malakas mula sa ilang piling mayamang mga batang mana ay agad na napuno ang hangin. Natuwa sa kanilang reaksyon, pagkatapos ay ikanaway ni Belfer ang kanyang kamay bago umorder, "Sige, dalhin mo siya at ipakita sa kanila." Kasunod nito, ang 4 na taong nagdadala ng isang crate, na tinabyunan ng isang puting belo ay dahan-daang umakyat sa entablado.